ng pinag-uusapang kwento ngayon tungkol kina Baron Geisler at Nadia Montenegro at tungkol din po siyempre sa pagkakaroon nila ng anak. Let's go! Good morning mga kachika! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay hindi man ninyo aaminin 100% sa publiko na may anak kayong dalawa. Hindi nyo pa rin maitatago ang katotohanan sa mukha ng bata. Ito ang matinding usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos nga di umanong kumalat ang bidyong umamin na di umano si Baron na may anak siya sa ibang babae. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ni Baron Geisler ang kanyang kamakailang interview na may anak siya sa ibang babae. Hindi man pinangalanan pero ayon sa marami sa ating mga kababayan ay ang tinutukoy daw di umano ng aktor ay ang anak niya kay Nadia Natividad. Matatanda ang kamakailan lamang na pumutok ang balitang natanggal si Christopher Min sa ABS-CBN noon dahil sa reklamo ni Nadia Natividad na ayon sa ilan sa ating mga kababayan ay gumagawa di umano ng kwento itong si Christopher Min. Ngunit sa kamakailang pangyayari sa buhay ni Nadia at ni Baron ay talaga namang masasabi natin na totoo pala ang sinasabi ni Christopher Min noon na tila ang panahon na ang nagbigay patunay. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay hanggat buhay pa si Baron Geisler ay hindi pa rin huli ang lahat. Madami pa rin siyang pagkakataon para bumawi sa kanyang anak. Payo pa ng marami sa ating mga kababayan ay ang pinaka-the best na gawin ni Baron ay ang ipakilala niya ang kanyang anak sa publiko at angkinin niya ito ng buong puso na walang halong pag-aalinlangan. Dagdag pa nila ay lahat naman tayo ay nakakagawa ng mali sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin nito ay masama na tayong tao. Maaring sinadyaman o hindi, pero ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may nakatagong isang malaking dahilan. Kaya hindi dapat natin husgahan ang isang tao kung hindi man natin sila lubusang kilala. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, kamukhang-kamukha ni Baron yung anak niya kay Nadia. Kahit di banggitin ang name ni Baron, kapag nakita ang face ng anak, di ka na magtatanong kung sinong ama. Opinion lang naman. Tingin ko hindi naman intensyon na gamitin ni Baron ang issue. Ramdam naman na sobrang pananabik sa isang ama na hindi nakasama at nakita ang anak ng maraming taon. Excited siya na di maintindihan ng pakiramdam niya. Nakita ko lang yung picture ng bata sa interview ni Nadia kay Sir Julius. Sabi ko, kamukha ni Baron yung bata. Pero nung time na yon ko lang naririnig yung kwento na yan. Hindi ko alam na naanakan din pala si Nadia ni Baron. Hindi ba halata yung pagbubuntis? Tanda ko yung clip na ito ni Christopher Min. Kala ko di totoo, totoo pala. Okay na din yan. Hindi na itinatago ang anak nila para ma-recognize ng estado. Ang kwento ni Nadia, di niya tinago sa pamilya niya. Yun pala, nag-iba siya ng pangalan ng panganak at di niya inuwi sa bahay ng bata at pinakilalang ampon. Sa pagkachismoso ko, hindi na gets kung kanino nagkaanak si Baron. Inong in-interview siya na yon. Si Nadia lang talaga ang lumantad ng sarili niya. Hahaha, so ngayon, paano nangyari yon? Pakishare naman Maring Christy ang love life nila. Mas interesado ako doon. Haha, end quote. At hindi ko po malilimutan yung araw na yan, October 5, 2008, nung ako'y magsalita sa The Bus tungkol sa isyong ito. Hindi ko naman binanggit doon kung sino yung lalaki. Si Nadia ang aking pinatungkulan. 2008, pagkatapos ng
6 na taon ay lumabas yung kwento. Si Baron ang naglantad. 16 na taon pagkatapos si Baron Geisler po ang nagtapat sa isang panayam ni OG Diaz na meron po siyang anak sa ibang babae bukod sa kanyang misis. Narito naman po ang naturang interview. I have someone out there, pero for now, I have a kid out there. Another one. But na-meet na rin si Jamie. Nagka-message kami. Umiyak ako, natuwa ako, naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin, pero hindi ko pinakita ko. Umiyak ako. Parang nonchalant kasi nausap ako ng wife ko na ako. Huwag kang creepy ha. Ginanon ako ng wife ko. Relax ka lang, cool ka lang. Sa first meeting namin kasi ako, excited ako, ganito yan, mayakap ko rin, ganito yan. Ginanon ko. Kasi siya yung message din. Niligawan ko. Ang ganun, slowly. Hanggat sa nagkaroon na-develop na yung trust, doon na ako umirit na. Can I meet you? Where can I visit you? Oh, come to the house. I'll prepare lunch for you. And I'm like, kay Mama Jamie ka. Of course. And nagdala ako ng cake. Bumili ako ng kompletong set ng birthstone niya. Pumunta kami sa kahit mahal. Kaya ba natin afford yan? Mahal. Sabi ko kay Jamie, dami ko ng utang sa ano. Sige na, ito lang, bilhin natin. Pero maganda set siya na parang pwede siyang heirloom in the future. So ayun, pagdating ko doon, may dala-dala akong 2 cake. At saka yung, parang nanligo ako pero hindi yung masamang intention. Talagang excited ako na binigay ko yung jewelry, cake. What an experience. At noong June 25 po, mga kachika, merong panayam si kasamang Julius Babaw kay Nadia Montenegro kung saan po nagkaroon ng mukha ng pangalan. Dito po ay makikita natin na hindi man niya binanggit ng diretso ang pangalan ni Baron Geisler, ay malinaw na yung kwento noong 2008 na totoong naganap. Yan yon. Ito pong pagsasalita ko sa The Bus noon, hindi ko po yan malilimutan dahil tinanggal ako doon di ba? Nagreklamo si Nadia Montenegro sa MTRCB at sa pamunuan po ng ABS-CBN. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwento kung bakit, dahil hanggang ngayon may mga nagtatanong sa akin, bakit ka ba natanggal sa ABS-CBN? Narito po yung kabuuang kwento niyan. Una ay binira ko ni Nadia Montenegro. Meron po siyang panayam sa The Bus habang nasa Canada po ako at nagsushow kami ni Willie Revillame. Bilang tugon, nagkontrapahayag naman po ako ng October 5, 2008 tungkol ito sa issue ng pagiging ina. At dito ko nga po tinalakay yung tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Nadia Montenegro kay Baron Geisler. Bagaman hindi ko po binanggit ang pangalan ni Baron. Yun po ang katotohanan. Ako po ay natanggal sa ABS-CBN dahil sa issue ito. Ito po yun. At ngayon, pagkatapos po ng 16 na taon, alam mo, totoo yan hindi natin kailangan ipagpilitan ang ating sarili, lalo na ang ating paninindigan at kredibilidad. Kapag ang kapalaran na ang umaksyon, wala ka nang dapat intindihin. No? Ito na yung sumagot na ang kapalaran sa lahat ng mga ipinapsay natin. Doon po sa proseso na pinagdududahan ang aking kredibilidad, masakit yun. Isipin mo, napakatagal na panahon na nakatiklop ito na parang ako yung lumalabas na gumawa-gawa lang ng kwento. Parang sa ngayon ay fake news. Pero eto na nga, lumabas na ang katotohanan. Kaya pwede na po namin banggitin. Nung nakarang episode po nito, na ilang episodes na nakararaan, binanggit natin ito Pero sa pakiusap ni Nadia na huwag banggitin ang kanyang pangalan, pinanghawakan ko yon. Pinalakay natin nang walang pangalan ni Nadia, si Baron lang ang pinag-usapan natin. Pero ngayon po, yung mga taong sangkot dito sa issue ito, eto na, pwede na natin silang pag-usapan. Kasi laman na lahat ng vlogs, pahayagan. So wala na. Nag-viral di ba? Yon. Sa tanong kay Nadia kung nagkita na ba si Baron at ang kanilang anak na si Sofia, oo, sabi niya. Pero ayaw na ng anak ko makipagkita sa kanya. Dahil minsan lang silang nagkita. Kumbaga, pinilont niya na kaagad. Ano to? Para saan? Para sa views? Para sa promo ng pelikula niya? Kaya ayaw na ng anak ko, sabi niya. Sayang naman. Sayang, ang tagal-tagal nilang iningata. Dumating yung pagkakataon na yun na ito sa aning pagbaba nilang nilantad na mag-ama na magsasama-sama sila. Nasira. Magpapanding dapat. Dapat ay magkita na yung mag-ama. Dahil ilang years na hindi lang 16. Dalawang sabihin ko ito, nakapanganak na si Nadia. Yun. At ayon po kay Nadia na nire-respeto po namin, ang sabi po niya, ito raw po ay hindi niya inilihim sa mga taong dapat na makaalam ng kanyang kasaysayan. Sinabi raw po niya ito sa kanyang pamilya, sa namayapa niyang kasama sa buhay na si dating Mayor Boy Asistio. Yun ang sabi niya. Kaya sabi niya, palagay niyo ba hindi ko to inayos? Inayos ko ito. Sabi niya, kaya nire-respeto po natin yun. At dahil meron nga pong bata na sangkot dito, yung respeto po ay ibibigay din namin sa kanila. Isang aral lang na natutunan ko dito. Maraming bakit sa buhay natin na parang ang hirap-hirap katain ng sagot. Napakahirap, tatagal yan ng maraming taon na ikaw'y magtatanong sa sarili mo, bakit wala pa, hindi pa nalalantad yung katotohanan samantalang alam mo namang totoo yun. Yung mga bakit po isang araw, nasasagot din yan. At hindi po manggagaling sa atin ang sagot, kundi sa mga taong sumagot. Yun, diba? Kaya naman nakita mo na dedicated na ang tawag sa'yo. Maraming salamat sa bindikasyon. 3 beses na pong nangyari ito sa aking buhay bilang mamamahayag. Ang una, kay Aubrey Miles. Pangalawa, kay Pamela Baranda. At ito nga po, na kay Nadia Montenegro. Maraming salamat dahil napapatunayan natin na hindi tayo gumagawa lang ng kwento. At panahon talaga ang nagtatanong sa'yo. Ang sumasagot. Oo, panahon talaga. Ang tunay na may hawak ng totoong kwento at siya ang sumasagot. Yun lang po. Ayan. Yan yung sinasabi na let the truth speak for itself. Yes. Wow! Because the truth will set you free. Wow! Because truth will set you free. Ayan. Maraming salamat. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!
Let's go.